Hi, I'm Venice. Hi, I'm Kenneth. Hi, I'm James. And welcome sa aming mini vlog. Hi guys, ako si Venice at andito tayo ngayon sa bahay ni Rizal sa Calamba, Laguna. Ito ay ang lugar kung saan siya ay pinanganak at pinanganak siya noong June 19, 1861. Ang buong pangalan niya ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. At ang pangalan ng kanyang tatay ay Francisco Mercado at ang kanyang nanay naman ay si Chodora Alonso. Sila ay 11 magkakapatid at siya ay pangpito sa kanilang magkakapatid. Siya ay pangalawang lalaki na ang unang lalaki ay ang kanyang kuya na si Pasiano Rizal. What's up guys? Nandito nga pala tayo sa bahay ni Rizal. Napakaganda at lawak. So mayaman pala talaga sila. Oo. Isang mayaman na pamilya sila Rizal. So, nandito si Ran nakatira sa Calamba, bayan ng Calamba. Malapit dito sa may St. John, simbahan ng St. John. Guys, nandito nga pala nakalibing yung tatay at nanay ni Rizal. Ayan siya. Si Francisco Mercado Rizal, saka si Tidora Alonso y Realonda. Maraming libro ang nalikha ni Rizal. Isa dito ay ang Noli Me Tangere, El Filibustrismo, The Indolence of the Filipino, A la Juventud Filipina, at Macmasa. Sa kanyang pakikibaka, gumamit siya ng iba't ibang pen names tulad ng Dimasalang, Laong Laan, at May Pag-asa. Nakapaglakbay si Jose Rizal dahil sa kanyang mithiin na makapag-aral. Ang unang naging guro ni Jose Rizal ay ang kanyang nanay na si Chodora. Pagkatapos ay may naging pribadong maestro siya na sila Celestino, Lucas at Leon Monroy. Hello, ako si Kenneth. At ngayon, nandito tayo sa bahay ng unang babaeng nagpatibok ng puso ni Jose Rizal na si Segunda Katigbak. Sino nga ba si Segunda Katigbak? Si Segunda Katigbak ay pinanganak noong 1863 sa Lipa City, Batangas, kaila Noberto Katigbak at Justa. Naging bulaklaki naman ang kanilang relasyon ni Rizal. Sa katunayan, una silang nagkita ni Rizal sa bahay ng kanyang lola sa Tondo, Manila, nung siya ay 16 years old. Ngunit naputol ang kanilang mabulaklakin na relasyon dahil itinakda ng ikasal si Segunda Katigbak sa kanyang tito na si Manuel. Sayang, di ba? Andito tayo ngayon sa tapat ng bahay ni Rizal. Meron akong kasama si Kuya Dave. Kuya Dave. At may dalawa lang po kaming katanungan sa iyo tungkol kay Rizal. Ang una pong katanungan ay, dapat bang pag-aralan sa school ang buhay ni Rizal? Oo, dahil sa tatlong importanteng rason. Una, siya ang ating nasyonal na bayani. Ikalawa, siya ang nagsilbing liwanag upang magsimula ang revolusyon para sa kasarinlan ng Pilipinas. At ikatlo, ang kanyang mga isinulat na aklat ay nagsilbi ring tulong sa revolusyon ng Pilipinas. Next question po ay, anong tulong ng kaalaman tungkol kay Rizal sa buhay mo? Binigyan niya ako noon ng inspirasyon noong aking ikalimang baitang, nung sumali ako sa isang spoken poetry sa Pilipino. Binigyan niya ako ng inspirasyon na ipaglaban ang paggamit ng wika ng ating bayan. Okay, nandito tayo ulit sa bahay ni Rizal. Malapit. Anong pangalan nila, kuya? James. James, kaparehas na ng pangalan. James din ako eh. So, ayun, ano nga ba ang dapat nga bang aralin ang talambuhay ni Rizal sa eskwelahan? Siyempre, kasi siyempre siya yung tumayong bayani para sa ating mga Pilipino eh. Kaya para sa akin, siyempre, dapat siyang pag-aralan. Bata pa lang, dapat pag-aralan kasi pinagdaan ako din yan. So, anong tulong ng kaalaman tungkol kay Rizal sa buhay mo? Siyempre, bilang Pilipino, alam natin na pinakaunang lingwahe natin is Tagalog. So, yun yung pangunahing naging trademark sa ating mga Pilipino. So, kaya tayo nagsasalitang Tagalog at iba pa rin yung salitang English. Kumbaga, sinasabi mo is, ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa balansa at mabahong isda. Yes. Okay. Sige. Thank you, Tokayo. Thank you.
Hi, I'm James. Una sa lahat, ang masasabi ko lang ay masaya ako na malungkot. Bakit? Una, masaya. Masaya ako dahil meron akong kakayanan para pag-aralan yung mga bagay na related sa kasaysayan. Dahil katulad ni Rizal, isa siya sa mga pinaka-importanting tao kung bakit natatamasa natin ang maayos-ayos na buhay sa kasaysayan. Nakakalungkot mang isipin na may mga tao na nakakalimot at wala nang pakialam sa history. Mas pinipili ang sariling interes. Mas inuuna ang sarili kaysa sa bayan. Para sa akin, isa lang yung aral na tumatak sa akin. At ito ay maging curious ka lang. At patuloy kang maging curious. Bakit? Kasi ito yung pinaka-pyesa o isa sa pinaka-pyesa na nagbigay o nag-ambag kung bakit nandito ka sa hinaharap. At yung pyesa na yon ay binigay ng mga taong nagsakripisyo para sa bayan, tulad ni Jose Rizal. Hey yo guys, I'm Kenneth. Your boy is back. So I think one of the most actually frequently asked questions in making this vlog is that how will Rizal's life and how will the knowledge that we learn throughout his life will actually influence us in our future careers as professionals. I think me, your boy Kenneth, your boy Dom, and actually Venice agree in one sentiment. We all agree in one sentiment that Rizal's due diligence, extreme perseverance, and actually consistency will actually influence us in our future careers. I think it's important for us to be consistent in our fields, and I think in actually building our careers, we need to be in building our careers. We need to be perseverant. We need to be we need to have diligence, especially on the progress, because life is not actually perfect. There's always ups and downs, and I think that it's important for us to learn the value of diligence, which actually Dr. Jose Rizal showed during his colorful yet short life. And I think that's really important for us to actually bring, and actually important for us to always bring wherever we go, or whatever level in our career we achieve. So I think that's it, and thank you so much for watching our vlog. And by the way, I'm gonna go now, because I think my Venice will actually take me over again. So by the way, it's your boy Kenneth again. Bye. Bilang isang estudyante, siguro I can honor him through promoting his values patungkol sa education. Yung sa pag-advocate sa education, I will try to encourage students na to prioritize more ang pag-aaral dahil wala namang mawawala doon, diba? Also, after completing this course, ang nabago sa daily lifestyle ko ay yung naging aware ako sa mga current social issues. Tapos, I want to prove that Rizal was right on his line na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.